Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang mas mabilis na paraan kung paano mag-simplify ng proper fraction o mag-reduce sa lowest term. Kinukuha natin ang GCF do sa ating unang mga video lesson. Pero dito, ang gagawin lang natin ay titignan natin muna kung itong numerator ba ay pwedeng gawing divisor ng 8 o ang 8 ba ay divisible by 6. Siyempre hindi. Hindi siya sakto. Ang 8 divided by 6 ay hindi eksakto. Ngayon, susunod yan, yung 5. Yung 8 ba pwede divide sa 5? Hindi rin pwede. Yung 4 ba? Yung 8 ba pwede divide sa 4? Pwede. Pero ang tanong, yung 6 ba pwedeng i-divide sa 4? Hindi pwede. Next, yung 3. Yung 8 ba pwede i-divide sa 3? Hindi. Although, yung 6 pwede mo i-divide sa 3. So, hindi rin pwede. 2. Yung 8 ba pwedeng i-divide sa 2? Pwede. Yung 6 pwede i-divide sa 2. Ibig sabihin, yan na ang ating gagamitin para ipang-divide sa numerator at sa denominator. So, 6 divided by 2 and 8 divided by 2. Ngayon, may simplify na natin ang ating fraction. Magiging 6 divided by 2, 3, and 8 divided by 2 equals 4. Ang ibig sabihin, ang ating lowest term ay 3/4. Ang kasunod naman na ating i-reduce to lowest term o i-simplify ay ang 9/27 or 9/27. Una, ang gagawin natin, tatandaan, tignan muna natin ang numerator. Kung ang numerator ba ay pwede nating i-divide ang ating denominator. 27 divided by 9. Pwede ba? Pag pwede, ibig sabihin 9 na ang gagamitin nating pang-divide. Okay? Sa numerator at sa denominator. 9 divided by 9 is equal to 1 and 27 divided by 9 is equal to 3. Ayan na kaagad ang ating lowest term. Ang 12/20 naman ang ating i-reduce to lowest term. Tignan muna natin uli ang numerator. Pwede bang i-divide ang 20 sa numerator? Hindi. Ngayon, isa-isahin na natin. 11. Yung 11 ba ay pwedeng gamiting divisor ng 20? Hindi. Yung 10, pwede bang gamiting divisor ng 20? Pwede, pero hindi pwede sa 12. Yung 9, pwede bang gamiting divisor ng 20? Hindi rin at hindi rin ng 12. Kamusta naman yung 8? Pwede bang i-divide yung 20 sa 8? Hindi rin. Yung 6, pwede bang i-divide ang 12 sa 6? Pwede, pero hindi pwede ang 20. Paano naman yung 5? 12 divide 5, hindi pwede, pero 20 divided by 5 pwede. Ngayon naman, punta tayo sa 4. Okay? 12 divided by 4, pwede, at 20 divided by 4, pwede. Kaya ang gagamitin nating pag-divide ay 4. Ayan. So, may reduce na natin ngayon to lowest term. 12 divided by 4 is equal to 3, at 20 divided by 4 is equal to 5. So, ibig sabihin, ang ating lowest term ay 3/5. Ngayon, i-reduce naman natin ang 13/26 or 13/26. Ang una natin gagawin, tignan muna natin ang numerator kung pwede natin gamitin bilang divisor ng 26. Kung pwede, 26 divided by 13 ay 2, so pwede. Ibig sabihin, yan ang gagamitin nating pang-divide. Divide 13 and divide 13.
So, ibig sabihin yan, ang ating lowest term is 13 divide 13 is 1, 26 divide 13 is 2. Ang ating lowest term ay 1/2. Ngayon, mas lalong bibilis at lalo kang huhusay sa ganitong pamamaraan kung kabisado mo ang multiplication. And also, alam mo kung paano mag-divide. Kaya't laging pagsasanayan. Kailanman ay hindi ka magiging mahusay kung hindi ka handang magsanay.